Duterte. Ayan, eto, Sara Duterte naman tayo. Dagdag sa mga ebidensyang iaharap ng impeachment prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte ang mga armas niya at ng kanyang mister na hindi umano idineklara sa mga Statement of Assets, Liabilities and Network o SALED. Nakatutok si Jonathan Andal. 52 armas na milyong-milyong piso ang halaga tulad ng shotgun, rifle, revolver at pistol ang pag-aari umano ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na hindi idineklara sa kanilang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2007 hanggang 2025. Ito ang bagong ebidensyang natisod umano ng House Prosecution Team na ibabala rin nila para idiin si Duterte sa impeachment trial. Si dating Chief Justice Renato Corona ay na-convict on the basis of non-disclosure of properties sa kanya pong SALN. Madidiin ho talaga yung pangalang Pangulo dito kasi hindi ho niya linista sa kanya pong SALN. Di rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. Kukunin umanong testigo ang mga nagbenta umano ng armas sa mag-asawang Duterte Carpio at ang PNP Firearms and Explosives Office. Ayon kay Ridon, dapat nasa line item na personal property ang mga armas na ito. E paano kung sabihin ng depensa na nasa others na line item ito sa SALN? I think looking at the others line item for 2019 to date, tingin ko hindi ho sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. We will... Ibig sabihin, ganun karami ang baril, 52 na baril, yung nasa line items kasi, ang alam ko diyan, pati yung yung mga iba pa nilang ari-arian, inilagay daw sa others. Ngayon, kung inilagay nila sa others, yung iba nilang ari-arian, plus etong 52 na mga armas ni Sara Duterte at ni Mans Carpio, yung sinasabing hindi nakasya, ibig sabihin, yung presyo hindi aakma doon sa kanilang mga nakalagay sa others dito sa kanilang SALN. Look at the valuation expert whether pasok po yun dun sa others. Isinama na umano ng prosekusyon ang ebidensyang ito sa ipinasa nilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Karamihan sa 57 inilistang testigo magsasalita tungkol sa confidential funds. Nagsigurado na kami. Bawal ang surprise witnesses. Kung hindi mo yan namarkahan, hindi mo nasama ang pangalan, wala kang reservation, no? They will not be allowed to be presented during the trial. So, hindi naman ibig sabihin na porke nakalagay ka dyan o ipepresenta ka na. So mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang. Isa umano si dating Senador Antonio Trillanes. Naku, yari sila dito kay Trillanes. The fourth, sa kanilang high-profile witness. May mga hostile witness din umano mula sa Office of the Vice President at DepEd at mga testigong kapareho sa iyaharap din ng defense team batay sa pre-trial briefing ng huli. Natatawa naman anya si Ridon sa hiling ng defense team sa Senate Impeachment Court na huwag isama sa pagliliti sa mga ebidensyang hindi naman kasama sa original na impeachment complaints gaya ng AMLAC report sa bank records ng mag-asawang Duterte Carpio. Nakakatawa yun. Kasi ang totoo naman nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pre-trial proceedings. Wala pang tugon ng mag-asawang Duterte Carpio sa mga bagong paratang. Jonathan Andal, Nakatutok. Wala talagang magiging magiging sagot kasi putya, paano mo sasagutin 'yan? Paano mo sasagutin yung mga allegation na 'yan? Eh di ba nga si Sara puro lang to? Puro pagtatakip lang, puro lang to, puro pagde-deny, puro pagtanggi, puro hindi pag-attend sa mga 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 pre-trial, sa mga clarificatory hearing. Ang ginagawa nito, di ba? Salamat po Ate Esther. Ayan, Mel Baucas, agree with you. Salamat po. Love watching your vlogs. Naku, salamat po. Mabuhay ang Makmak Pablo Vlogs. God bless you all. Thank you po.
Itong si Sara Duterte po talaga, wala naman na po ito talagang maisasagot. Sa dami po ng mga ebidensya at mga testigo, talagang mahihirapan to. Kay ano lang kay Trillanes lang. Lulugain na to si Sara Duterte. Kay Trillanes pa lang. Ngayon, ito po, pag-usapan natin ang isa sa pinakamainit na usapin ngayon sa politika ng Pilipinas. Kinumpirma po ng House Prosecution Panel na mahigit po 50 ang testigo na nakalista para sa impeachment trial ni Sara Duterte. At ang malaking tanong po ng marami, ano ba ang ibig sabihin nito? Bakit ganun ikakarami? 57 ba? Sabi dito sa GMA. Una sa lahat, mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng maraming testigo ay hindi pa automatic kung nangangahulugan ng pagkakasala or guilty na kagad sila. Ang ibig sabihin lang nito, handa ang prosecution na maglahad ng mas maraming ebidensya at mas maraming taong magbibigay ng testimonya. At ayon po sa mga ulat, kabilang sa maaaring humarap nga po, ay ito pong ilang opisyal mula po sa Office of the Vice President, Department of Education, at mga financial experts. At yung katulad nun, yung sa barel, yung mga PNP, firearms and explosives, basta eme-eme na yan. At iba pa pong mga resource person. Posible ring magkaroon ng mga kinatawan mula po sa mga ahensyang nagsagawa ng financial at forensic examinations. Pero tandaan po natin, hindi pa po ito hatol. Hindi pa po ito ang guilty verdict. Hindi pa po ito desisyon. Proseso pa lamang po ito. Sa isang impeachment trial, napakahalaga ng ebidensya. Hindi po sapat ang opinion, hindi sapat ang social media, at hindi po sapat ang chismis. Parang may platoon na yang mag-asawa na yan sa dami ng firearms. Oo nga, dalawa lang sila, no? Grabe naman yun, 52. Mabubuhat ba nila mag-asawa yun, ate? Ang importante po talaga naman sa impeachment ay kung ano po ang mapapatunayan gamit ang mga dokumento at testimonya ng mga opisyal na record. Isa po sa mga usaping madalas banggitin ay ang mga bank transactions record, statement of assets, liabilities, and net worth o SALN, at iba pang financial documents. Pero mahalagang tandaan po na ang lahat ng ito ay kailangan pa rin maipaliwanag at masuri sa tamang proseso. Kaya nga alam niyo ito naguguluhan po talaga ang mga Pilipino ngayon. Kasi dito sa impeachment, tad-tad ng ebidensya, tad-tad ng mga witness. Ang mga ebidensya po dito, mga scientific, mga talagang ebidensya na matitindi. Public records, bank records. Pero ayaw nilang maniwala na magnanakaw si Sara. Tapos doon, balik ta rin natin, punta tayo doon sa mga maleta boys, sa 18 cargadores, plus nadagdagan daw ng 14, madadagdagan pa daw ng 8. Walang mga ebidensya. Tapos sila lang yung witness. Dito nga, ebidensya ng mga 18 cargadores, ano lang, picture with BBM, picture with Sandro, picture with the General Torre, picture with Kiko Pangilinan and Tita Shawi. Pero paniwalang-paniwala sila. Magnanakaw daw. Talaga daw maleta ang maletang pera daw ang ninanakaw. Kaya, papapaisip ka. Putya, sa impeachment ni Sara, nagsusumigaw ang mga ebidensya, napakaraming testigo, at talagang lustay na lustay ang datingan ni Sara. Ayaw maniwala ng mga DDS na magnanakaw si Sara. Tapos doon, katulad nun kanina, pinakita picture ni Tita Shawi at ni Kiko Pangilinan sa Marawi City.
talagang nag-aanuhan yung mga DDS, vloggers at mga supporter doon sa Double Gem, sa may EDSA, sa may Mandaluyong, yung events place. Sabi, papalakpakan sila. Kaya pala. Maleta boys din. Kaya alam nyo, kapag ikaw talaga DDS pa ngayon, napakabobo mo na talaga. Sobra mo na talagang bobo. Kaya nila nilakihan ang perang involved sa flood control scandal. Like sabi nga nung abogado ng 18 Cargadores na 805 billion pesos daw po ang sangkot na pera dito. Para nga naman ma-overwhelm ang mga Pilipino. Ay, bakit yung kay Sara 125 million lang? Tutok na tutok kayo. Flood control muna tayo. Billion ang ninakaw doon. Kahit hindi naman totoo. Nilakihan lang nila yung presyo. Para nga naman ang mga Pilipino maisip, nako ano pala to? Mas dapat palang tutukan ng flood control scandal kasi billion-billion, daang billion ang ninakaw. Kay Sara, daang milyon lang. Kaya lang, syempre mga bobong DDS lang naman talaga maniniwala dyan. Diba? Ganun lang naman yun. Alam niyo po, dito po kasi sa laban din na ito ng 18 na Maleta Boys, sa impeachment, lahat po talaga to konektado. Kaya nga kanina kita nyo talagang kahit na hindi naman senador si Mike Defensor, 'di ba? Ano sabi ni Mike Defensor? Kailangan matuloy ito, kailangan mailahad nitong mga Maleta Boys ang katotohanan. Yung katotohanan nila. Kahit na hindi po 'yun ang totoo, 'yun ang sinasabi nilang katotohanan kasi nga po talagang kailangan nilang ma-distract ang mga Pilipino, ma-distract ang mga tao, masira ang mga magiging senator judge, masira ang prosecution team, masira ang impeachment ni Sara Duterte. Para nga naman, kay makonvict o hindi si Sara, sila panalo. Bakit? Pag na-convict si Sara, sasabihin, pinulitika lang yan. Pinilit lang nila yan, lutong Macau yan, yung impeachment. Kahit hindi naman. Ngayon, kung hindi man makonvict si Sara, panalo pa rin sila. Ano sasabihin nila? Di ba? Sabi namin sa inyo, di ba? Dito tayo sa flood control. Dito, mas malaki ninakaw. Kaya lang ewan natin kung paniniwalaan ba sila ng taong bayan. Kasi kahit po ma-convict o hindi si Sara Duterte, para sa akin, importante na mailahad po ang mga ebidensya ng pagnanakaw ni Sara Duterte sa mga Pilipino doon sa mga tahimik lang, yung mga hindi nagsosokmed, mga nakikinig lang ng balita, prime time news pagkatapos ng pag oras ng hapunan, kasabay nilang nanonood ng balita, yung pagising sa umaga, kasabay nilang pinapakinggan ay mga balita. Yung mga working Filipinos, yung mga tao na hindi po nakikialam o nakikinig sa usaping politika, yan po ang dapat na maparatingan ng mensahe ng impeachment. Na si Sara Duterte, kay makonvict o hindi, lilitaw ang pagiging magnanakaw. At ilalive natin yan. Ilalive natin yan dito sa aking channel. Yung buong impeachment na yan, kaya yan 1 buwan, kaya yan 6 na buwan, iaano po natin yan, iba-vlog po natin dito yan. Kundi ba naman mga obob, yung mga DDS, pinipilit nilang i-connecta yung flood control kay PBBM. Siya nga ang nagsiwalat ng corruption dyan. Di sila nagtagumpay sa pulburon, ibang issue naman. Eto nga po ate, ang ewan ko na lang kung bakit talagang napakabobobo nitong mga DDS na ito. Ang flood control, Ghost Project, nagsimula kay Digong. Tapos ang gusto nilang gawing mastermind si PBBM. Damay pa si Martin Romualdez. Pati si Sandro. Tangin. Alam mo yung sakit sa dibdib? Kapag hindi mo namura tong mga hayop na to sa kabobohan,
Eh si Digo nga maliwanag na nagsiwalat na sa kanyang administrasyon, merong flood control projects, may mga magnanakaw sa gobyerno niya. Kahit si Representative Andaya, kinumpirma yan. Tapos, ang gusto nila nasisihin sa flood control scam si PBBM, hindi ko talaga maintindihan. Ang hirap talagang tanggapin. Di ko kayang tanggapin. Ang mga putang inang DDS na to, napakalaking kabobohan eh. Diskaya nagsimula 2016. Tapos ang affidavit hihingin 2022. Ay nako. Doon pa lang mag-isip na, 'di ba? Kung DDS ka, mag-isip ka na talaga. Pinanganak ba talaga ako para maging bobo? Pinanganak ba talaga ako para maging tanga? Ha? Ang hihina ng utak niya mga ganyan tao. Ay, naka pa-like and share naman ang ating video. Ayan, salamat po sa mga mag-share at sa mga magla-like. Heater, Kingsbury, ayan, IB, Barreto, Vicente Otto, Junes 420, ayan, Sundram Singh, ayan, sana po malike po ninyo ating video. Ate Melba, Ukas, ayan, salamat po. Ate Ira, ayan, shoutout. Esther T, Lito Tambalo, ayan, salamat po sa mga mga magla-like po. Kuya Blick Hernandez, ayan, salamat po sa mga nagla-like. Thank you po sa mga magla-like at magla-like pa. Salamat po. Ngayon punta naman tayo dito kay kay Tita Shawi. Ako talaga ramdam ko yung yung buwiset ni Tita Shawi kasi siyempre si Tita Shawi